Limang magkakaibigan ang nagbakasyon sa isang liblib na kubo, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, bawat galaw nila ay binabantayan at kinokontrol ng isang lihim na organisasyon para sa isang nakakatakot na layunin. Nagsisimula ang pelikula sa loob ng isang laboratorio sa ilalim ng lupa. Dalawang siyentipiko, sina Sitterson at Hadley ay abala sa kanilang trabaho. Pinangangasiwaan nila ang isang lihim na proyekto, isang operasyong napakahigpit ng seguridad kaya halos walang nakakaalam na ito ay umiiral. At hindi lamang ito nangyayari roon. May mga kaparehong lihim na operasyon na sabay-sabay na isinasagawa sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nabigo na ang lahat ng ibang lokasyon sa kanilang misyon. Ngayon, ang buong operasyon ay nakasalalay sa tagumpay ng pasilidad sa Amerika at ng kanilang mga katuwang sa Japan. Samantala, makikilala natin ang limang magkakaibigang naghahanda para sa isang weekend trip. Nariyan si Dana, isang maalalahanin at matalinong dalaga, at ang kaibigan niyang si Marty na isang weirdo. Kasama rin nila sina Kurt na isang atleta, si Jules na isang pokpok, at si Holden na isang iskolar. Sumakay sila sa isang RV patungo sa malayong kagubatan. Ang plano nila ay magpalipas ng ilang araw sa isang bakanteng kubo na kamakailan lang binili ng pinsan ni Kurt. Ngunit habang sila'y umaalis, may nagmamasid sa kanila. Mula sa balkonahe sa kabilang kalye, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid sa kanilang pag-alis at tumawag sa telepono, kalmadong iniuulat na umalis na ang mga kabataan ayon sa itinakdang oras. Sa kanilang biyahe, huminto sila sa isang luma at liblib na gasolinahan. Ang may-ari nito ay isang seryoso at nakakakilabot na lalaki. Hindi lamang niya tinanggihan na magbenta ng gasolina, tinrato pa niya sila ng masama at binigyan ng babala ng may nakakapanindig balahibong intensyon. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na asal, nakuha pa rin nila ang direksyon papunta sa kubo bago sila umalis. Bagaman dismayado sa matanda, nagpatuloy sila sa mahaba at tahimik na daan papunta sa kubo, isang makitid na landas na tumatahak sa gitna ng makapal na kagubatan. Habang dumaraan sila sa madilim na lagusan, may isang ibon na lumilipad sa itaas nila. Bigla itong bumangga sa di nakikitang parang enerhiyang pader at patay na bumagsak mula sa langit. Isa itong kakaiba at nakababahalang senyales na may makapangyarihang hindi nakikitang barrier na nakapaligid sa buong lugar. Sa wakas, dumating ang grupo sa lumang kubo na nakatago sa gubat. Nakakatakot ito gaya ng inaasahan nila. Habang nag-aayos sila, napansin ni Holden ang nakakagambalang pintura sa dingding. Dahil sa nakakatakot na imahe nito ay tinanggal niya. Ngunit sa likod nito ay nadiskubre niya ang isang two-way mirror na nakapaloob sa dingding. Nakikita niya ang katabing kwarto kung saan nakatayo si Dana, ngunit hindi siya nakikita ni Dana. Naengganyo at medyo kinilabutan, pinaalam niya ito kay Dana. Nagpa siya silang magpalit ng kwarto dahil sa kakaibang salamin. Si Dana, na nabalisa sa marahas na imahe ng pintura, ay muling isinabit ito upang takpan ang salamin at tinakpan pa ng tela. Ang hindi alam ng magkakaibigan, bawat galaw nila ay binabantayan. Bumalik tayo sa underground laboratory kung saan sina Sitterson, Hadley at ang isang grupo ng mga technician ay nagmamasid sa kubo at sa buong kagubatan sa paligid nito gamit ang napakaraming nakatagong kamera. Mayroon silang ganap na teknolohikal na kontrol sa kapaligiran. May tumawag kay Sitterson at ito ang nakakatakot na tagabantay ng gasolinahan. Iniulat niya na perpekto niyang nagawa ang kanyang bahagi kung saan napapunta niya ang mga kabataan sa kubo nang hindi puno ang tangke ng gasolina, kaya siguradong hindi na sila makakatakas pa. Sa control room, halos parang may pagdiriwang ang atmosfera. Nagsimulang tumaya ang mga technician, nagsusugal kung aling nakakatakot na halimaw ang mapipiling manghuli at pumatay sa 5 inosenteng kabataan. Samantala sa kubo, nagkukwentuhan ang 5 at sinusubukang mag-enjoy. Ang pinto ng cellar ay biglang bumukas ng kusa. Nagulat at natakot sila. Ano kaya ang nasa ibaba? Dahil sa halo ng takot at kuryosidad, nagpa siya silang bumaba sa lumang hagdan upang mag-imbestiga. Ang cellar ay puno ng kakaiba at lumang mga bagay, mga manika, libro, at iba't ibang artifacts. Ngunit si Marty, na nababalisa at naging mapagmatsyag, ay nakaramdam na mayroong mali sa lugar. Pinilit niya ang mga kaibigan na umalis na agad sa cellar. Ngunit ang kanyang mga kaibigan na nabighani sa mga kakaibang artifacts ay tinawanan lamang siya at tumangging makinig. Nagpatuloy ang magkakaibigan sa paggalugad sa koleksyon ng mga kakaibang bagay. Nakakita si Dana ng isang partikular na nakakabahalang bagay, isang lumang diary na pag-aari ng isang batang babae na nagngangalang Buckner. Sinimulan niya itong basahin ng malakas at isinalaysay nito ang isang nakapangingilabot na kwento.
Isinulat ng pasyente ang tungkol sa matitinding pagpapahirap na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Inilarawan niya kung paano sila pinahirapan ng kanyang ama, isang malupit na lalaking tinawag nilang Pain Monster, na nauwi sa pagkakaputol ng kanyang kamay at pagkamatay ng kanyang ina. May matinding babala ang diary. Nakasaad dito na kung babasahin ng malakas ang orasyon sa wikang Latin na nakasulat sa mga pahina nito, maibabalik ng buhay ang pinaslang na pamilyang Buckner. Ngunit hindi sila babalik bilang tao. Babalik sila bilang mga zombie at papatayin nila ang lahat ng tao. Pagkarinig nito, agad na natakot si Marty. Nakiusap siya kay Dana na tumigil at ipinagbawal ang sinuman na basahin ang orasyon. Ramdam niya ang tunay na panganib, ngunit si Dana at ang iba pa, lalo na si Jules, ay tinawanan lamang siya. Para sa kanila, isa lamang itong hangal na kwentong multo. Paano nga ba magkakatotoo ang anumang bagay dahil lang sa pagbabasa ng mga salita mula sa isang lumang diary? Sa kabila ng mga babala ni Marty, binasa ni Dana ng malakas ang Latin na orasyon. Noong una ay walang nangyari at tinukso pa siya ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sa malayong lugar mula sa kubo, sa isang liblib na sementeryo, gumana ang orasyon. Nagsimulang gumalaw ang lupa habang ang pamilyang Buckner ay nagsimulang lumabas ng kanilang mga libingan na tila mga zombie. Nabuhay silang muli at tumungo sa kubo. Samantala sa control room, masayang-masaya ang mga empleyado mula sa maintenance dahil sila ang nanalo sa pustahan. Lumalabas na ang kanilang pustahan ay nakabase sa kung anong halimaw ang aatake sa mga kabataan depende sa kung anong bagay ang kanilang mapiling paglaruan. At dahil napili ng mga kabataang ito ang diary ng pamilyang Buckner, ang grupong tumaya sa Zombie Redneck Torture Family ang idineklarang panalo, at ang kanilang pangalan ay opisyal na isinulat sa isang malaking pisara. Ipinakita ng pisara na iyon ang nakakatakot na lawak ng operasyon, dahil napuno ito ng mga pangalan ng napakaraming halimaw at nilalang na maaaring mapili, mula sa mga werewolf hanggang sa higanteng ahas. May maikling sulyap din sa isang kaparehong operasyon sa Japan, kung saan isang grupo ng mga estudyanteng babae ang tinatakot ng isang multo na nagngangalang Kayako, na nagpapakitang ang nakahihindik na ritual na ito ay isang pandaigdigang kaganapan. Balik sa kubo, ang bangungot ng mga kabataang ito ay magsisimula na. Dalawa sa mga kaibigan ni Dana, sina Kurt at Jules ay nagpunta sa kakahuyan para sa pribadong sandali. Binabantayan sila ng mabuti ng mga siyentista sa laboratorio. Biglang umatake ang zombing ama na si Murray Buckner. Brutal niyang sinalakay si Jules, at nang subukan ni Kurt na iligtas siya, madali siyang napabagsak at nasugatan. Hinila ni Murray si Jules palayo at marahas itong pinatay. Sa sandaling mamatay si Jules, hinila ng isang siyentista ang malaking lever sa laboratorio. Sa isang nakatagong silid sa ilalim ng pasilidad, isang masalimuot na guhit ng katawan ng tao ang bahagyang napuno ng pulang likido na sumisimbolo sa alay na dugo ni Jules. Makalipas ang ilang sandali, ang sugatan at takot na si Kurt ay pasuray-suray na bumalik sa kubo. Isinalaysay niya ang lahat sa kanyang mga kaibigan, ang pag-atake at ang malagim na pagkamatay ni Jules. Iginiit niyang kailangan nilang umalis agad sa kubo, kung hindi ay hahabulin sila ng mga zombie at papatayin silang lahat. Biglang may malakas na katok na umalingaw-ngaw sa pintuan. Natigilan sa takot ang magkakaibigan at walang gustong magbukas. Ngunit si Dana, umaasang si Jules iyon, ay maingat na binuksan ang pinto. Ngunit hindi ito si Jules. Ang mga natitirang magkakaibigan na lubos ng nagpapanik ay isinara at kinandado ang lahat ng pinto at bintana. Nagmungkahi si Kurt ng isang matalinong plano para mabuhay. Kailangan nilang barikadahan ang kanilang sarili sa loob at manatiling magkakasama bilang isang grupo. Hindi sila dapat maghiwa-hiwalay sa anumang pagkakataon. Sa control room, nag-alala sina Sitterson at Hadley sa makatwirang plano ng magkakaibigan, at maaari talaga silang makaligtas sa gabing ito, na nangangahulugang mabibigo ang buong ritual. Hindi sila papayag mangyari iyon. Kaya sa isang pindot ng buton, nagpakawala sila ng chemical gas sa mga bentilasyon ng cabin. Si Kurt, na kanina lang ay nagmumungkahi na manatili silang magkakasama, ay biglang nakalanghap ng gas at tuluyang nagbago ang kanyang asal. Bigla niyang binago ang plano at iginiit na dapat silang maghiwa-hiwalay at magkulong sa magkakaibang silid para magtago. Bagaman may pag-aalinlangan ay pumayag ang iba. Isa-isa silang pumasok sa magkakahiwalay na kwarto, ikinandado ang bawat pinto. Ngunit sa silid ni Marty, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa dingding. Isa itong lente ng kamera, at sa malapit ay may nakita siyang mga nakatagong kable. Sa wakas ay naunawaan niya ang katotohanan.
Hindi lamang sila basta mga biktima ng isang random na multo. Pinapanood at minamanipula sila. Ang buong cabin ay isang kontroladong kapaligiran. Ngunit bago pa niya lubusang maproseso ito, isang zombie ang sumalakay sa kanyang bintana. Mula sa pananaw ng mga siyentipiko sa control room, nag-flatline ang life signal ni Marty. Naniniwala silang patay na siya. Bilang tanda ng sakripisyo, hinila ang isa pang lever at napuno ng dugo ang ikalawang bahagi ng misteryosong guhit ng katawan bilang representasyon ng pagkamatay ni Marty. Ngayon ay 3 na lamang ang natitira, sina Dana, Kurt, at Holden. Nagtipon silang muli at desperadong tumakbo patungo sa kanilang RV, umaasang makapagmaneho patungo sa kaligtasan. Samantala, makikita na ang pasilidad sa Amerika na lamang ang natitirang pag-asa sa pagtatagumpay ng isinasagawang ritual na ito. Nabigo ang kaparehong operasyon sa Japan. Doon, matagumpay na naisagawa ng mga estudyante ang isang ritual na nagpabago sa anyo ng demonyo bilang palaka. Balik sa cabin, pinatakbo ng 3 ang RV patungo sa lagusan, ang tanging daan palabas. Akala nila ay makakatakas na sila ngunit nagkakamali sila. Sila ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng laboratorio. Sa isang pindot ng buton, pinasabog ng mga siyentipiko ang mga bomba sa buong lagusan. Gumuho ang pasukan sa pagbuhos ng mga bato at debris, tuluyang hinaharangan ang kanilang pagtakas. Dahil wala nang madaanan, nakaisip si Kurt ng isang matapang na plano. Gagamitin niya ang kanyang motorsiklo upang tumalon sa pagitan ng napakalaking bangin at magdala ng tulong pabalik. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot tungo sa pagitan, at sa sandaling tila makakatawid na sana siya. Isa na namang lever ang hinila sa laboratorio at napuno ang ikatlong bahagi ng katawan. Ngayon ay naiwan si Dana na kasama si Holden. Bumalik sila sa RV upang maghanap ng ibang paraan palabas, ngunit hindi sila nag-iisa. May isang zombie na nagtatago sa likod ng sasakyan. Bigla itong umatake at sinaksak sa lalamunan si Holden. Nawalan ng kontrol ang RV dahilan ng pagbangga nito at nahulog sa malalim na lawa. Nakipaglaban si Dana upang makalabas sa lumulubog na sasakyan at nakatakas sa zombie, gumapang patungo sa pampang. Ngunit may isang figura na lumitaw mula sa mga puno. Si Marty pala iyon. Malubha siyang sugatan ngunit buhay na buhay. Pinagkunwari niya ang kanyang kamatayan upang makatakas sa mapagmasid na mga mata ng mga kamera. Nang mawala ang kanyang vital signs, isinantabi na siya ng departamento ng laboratorio. Sa paniniwalang si Dana na lang ang huling nabubuhay, tinulungan ni Marty si Dana na makatayo at dinala siya sa lugar kung saan siya kinaladkad ng zombie. Ipinaliwanag ni Marty ang lahat ng kanyang natuklasan. Pinapanood sila ng mga kamera at ang buong lugar ay isang teknolohikal na kontroladong bilangguan. Dahil wala na silang ibang choice, natuklasan nila ang isang nakatagong trapdoor sa lupa. Ito ay patungo sa malaking industrial na elevator. Pumasok sila rito at bumaba ng malalim sa underground. Habang bumababa ang elevator, nagulat sila sa kanilang natuklasan. Nasa loob sila ng isang napakalaking makabagong laboratorio. Nasilayan nila ang napakaraming selda na gawa sa salamin, at bawat isa ay may nakakulong na halimaw mula sa mga alamat at mga kwento. Sa pangunahing control room, sa wakas ay natanggap ng mga siyentipiko ang babala. Ang kanilang 2 natitirang survivor ay hindi lamang nakaligtas, kundi nakapasok pa sa pinakasentro ng pasilidad. Ang direktor, isang istriktong babae, ay napagtanto ang tindi ng paglabag sa seguridad. Agad siyang nagpadala ng isang grupo ng armadong gwardya na may isang utos, hanapin ang mga nanghihimasok at patayin silang 2. Natagpuan ng gwardya ang 2. Ngunit ang magkaibigan ay nagawang madaig at mapabagsak ang gwardya. Nanginginig at litong-lito, nagpatuloy sila ng mas malalim sa pasilidad at nakarinig ng isang anunsyo na umuugong sa mga pasilyo. Ipinaliwanag ng boses na para sa kabutihan ng sangkatauhan, kailangang makumpleto ang ritual, at ang mga natitirang survivor ay dapat kusang mag-alay ng kanilang buhay bilang sakripisyo. Sa takot sa rebelasyong ito, nagtago sina Dana at Marty sa isang kalapit na silid. Nagkataon namang napasok nila ang pangunahing control room ng pasilidad, ang sentrong kumokontrol sa lahat, mula sa mga kamera sa kagubatan hanggang sa mga selda ng daan-daang halimaw at hayop. Ang buong koponan ng laboratorio, sa pamumuno ng direktor ay agad nagtungo roon upang hulihin sila.
Dahil wala nang matakbuhan, gumawa si Dana ng isang biglaang desisyon. Pinindot niya ang isang kapansin-pansing pulang buton. Wala ni isa sa mga siyentipiko ang nakahula sa walang ingat na aksyong ito. Sa pagpindot na iyon, nabuksan ang bawat selda sa buong pasilidad. Isang alon ng mga nilalang ang rumagasa sa mga pasilyo. Mga zombie, aswang na lobo, multo, at lahat ng kakaiba at mapanganib na halimaw ay nagsimulang maghasik ng kaguluhan, pinapatay ang mga siyentipiko at inaatake pa ang isa't isa. Ang pamilyang zombie kasama ang iba pang mga karumal-dumal na nilalang ay pumasok sa control room kung saan naka-duty sina Sitterson at Hadley. Brutal na pinatay ng mga halimaw ang isa sa mga siyentipiko habang ang direktor ay bahagyang nakatakas at nailigtas ang sarili. Nakipaglaban sina Dana at Marty sa gitna ng karahasan at kalaunan ay natagpuan ang direktor sa sinaunang silid ng ritual na nasa ilalim pa ng makabagong laboratorio. Doon nila nakita ang pinagmulan ng bodyline art, 5 masalimuot na ukit na kumakatawan sa 5 archetype. Ang pokpok na kumakatawan kay Jules, ang atleta na kumakatawan kay Kurt, ang scholar na kumakatawan kay Holden, ang hangal na kumakatawan kay Marty, at ang birhen na kumakatawan kay Dana. 4 sa mga ito ay napuno na ng dugo. Ang ukit lamang ng birhen, na kumakatawan kay Dana, ang nananatiling walang laman. Batid ng direktor na ito na ang huling pagkakataon, kaya ipinaliwanag niya ang lahat. Ibinunyag niya ang tunay na layunin ng operasyon. Sa kailaliman ng lupa, natutulog ang isang sinaunang lahi ng dambuhalang masasamang Diyos na kilala bilang mga Ancient Ones. Upang panatilihin silang natutulog at pigilan silang bumangon upang wasakin ang buong sangkatauhan, kailangang isagawa ang isang tiyak na ritual bawat taon. Kinakailangan nito ang pag-aalay ng dugo ng 5 kabataan sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Ang ritual na ito ay dapat maganap ng sabay-sabay sa mga pasilidad sa buong mundo. Sinabi niya kina Dana at Marty na dahil nabigo ang lahat ng iba pang operasyon sa buong mundo, nasa kanila na ngayon ang kapalaran ng daigdig. Upang mailigtas ang lahat, kailangan nilang mamatay upang makumpleto ang ritual bago sumikat ang araw. Pumasok sa isipan ni Dana ang mga salita ng direktor. Sa ilalim ng matinding presyon at bigat ng responsibilidad ng mundo, napaniwala siya. Kinuha niya ang baril at sa isang sandali ng matinding paglalaban ng damdamin, itinutok ito kay Marty, naniniwalang ang kanyang kamatayan bilang hangal ang tanging paraan upang mailigtas ang sangkatauhan. Ngunit bago niya makalabit ang gatilyo, biglang inatake siya ng isang aswang na lobo at naitulak palayo ang baril mula sa kanyang kamay. Agad na sinunggaban ni Marty ang sandata at pinaputukan ang nilalang. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Marty at ng direktor. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang batang babaeng zombie mula sa pamilyang Buckner. Iwinasiwas niya ang kanyang palakol at agad na napatay ang direktor. Nang mawala ang agarang banta, inakala ni Dana at Marty na tapos na ang bangungot. Umupo sila sa gitna ng mga guho ng pasilidad. Humingi ng tawad si Dana kay Marty sa pagtutok ng baril sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi kailanman nakumpleto ang ritual. Hindi na isakripisyo ang birhen. At dahil sa kabigoang ito, ang mismong bagay na dapat sanang pigilan ng pasilidad ay nagsisimula ng mangyari. Nagsimulang umuga ng marahas ang lupa. Mula sa higanteng hukay, isang napakalaking kamay ng halimaw, na pag-aari ng isa sa mga Ancient Ones, ang sumabog palabas ng lupa at umangat patungo sa kalangitan. Ang nag-iisang kamay na ito ang hudyat ng simula ng katapusan. Lahat ng Ancient Evil Gods ay nagising na. Babangon sila mula sa kanilang pagkakatulog at tuluyang lilipulin ang buong sangkatauhan.